Sa araw na to, linggo, magra-ride po tayo ulit papuntang Kaibiyang Tunnel. Siyempre, gamit natin ang KTM 390 Duke at kasama natin yung boss ko, si Boss Martin, na ite-testing niya ang kanyang brand new KTM 790 Adventure S. Good morning! Nandito tayo ngayon. Paakyat tayo ng Kaibiyang Tunnel. Ngayon lang tayo ulit nakabalik dito sa napakagandang lugar na to. Nagpaiwan tayo ng konti kasi nagpalit ako ng baterya. So ngayon, chill ride lang tayo. Ayun si boss. Chill ride lang tayo paakyat para let's enjoy, diba, yung nature, yung ganda ng mga puno at daan. Let's go! Yan o. So nagpalit ako ng baterya dun sa baba bago umakyat. Video tayo hanggang dun mismo sa tunnel. 9:55. So tingnan natin kung ilang minuto. Going up, chill ride. Yan, chill ride lang tayo. Siyempre, nasa likod ko si Boss Martin. Ako lagi ang gusto niya nasa harapan pag kami nagra-ride. Coffee shop on the right. Next time, tatry natin magkape. Ihinto tayo dyan sa coffee shop na yan. Parang masarap magkape doon yung coffee baterol. At bakit ba binabalik-balikan ng mga riders ng motorsiklo, bisikleta, ang Kaibiyang Tunnel? Siyempre, para ma-enjoy nila itong mga nature na to. Yung daan, napakagandang asfaltadong kalsada, maraming puno, makakatanaw ka ng magagandang tanawin kaliwat kanan. Kaya hindi nakakasawa na pumunta dito sa Kaibiyang Tunnel. Ano kayang tawag niya sa punong nagbubunga ng kulay orange na yan? Hoy, eto sila. Nga pala, kasama natin sa ride na to ang Bros, ang Big Bike Riders of the South. So, second time kong nakasama sila sa ganitong ride, and hopefully more rides to come, mga bros. Yan o. KTM 790 Adventure! Nasa harap na. Kung may test ride na lang. What a ride! Yung KTM 790 Adventure S na dala ni Boss Martin, yan yung nakuha namin nung nagkaroon ng KTM promo last May of 2024. Ang SRP niyan is 749,000. So nakuha namin siya ng net selling price na 450,000. Yun, so napakadaming bumili. Alam nyo po, on the first week pa lang, sold out, reserved na lahat ng mga units. Lalo na yung KTM 390 Adventure, buti nakahabol ako ng isa. So hanggang ngayon, July na, so waiting pa rin na lumabas yung 390 Adventure. Kasi inuuna yata nila yung higher CC, kaya naunang ilabas yung 790. So worth the wait, gawa ng presyo. Yung 390 Adventure, ang SRP is 338. Nakuha natin siya ng 205,000 pesos only. Kaya napakasulit ng promo ng KTM. Napakaraming nagtatanong or mga pumapasok sa isip ng ibang tao, bakit nag-sale ang KTM? Sabi ng iba, baka daw magsasara na ang KTM. Pero sabi naman ng manager na nakausap ko sa isang branch,
talagang inubos lang nila. Dahil ang sabi, baka daw maglabas sila ng new remodel o model na mga KTMs sa last quarter ng 2024. So yan ang aabangan natin lahat. Uy! Grabe! Paro-paro! Uwa! Susintay ah. Grabe naman, kawawa naman yung paro-paro. Uy! Kasi ako sinalubong. Nature. Malamig-lamig na dito ngayon. Grabe, ang sarap ng weather. Sarap talaga pag may puno. Yan, oh. Maraming nagtatanong, pag lumabas daw ba yung KTM 390 Adventure na nireserve ko, kung gagamitin ko o ibebenta ko. Pero eto muna ang itsura niya ng lalabas na 390 Adventure ko. Ayan, nakita nyo na, di ba? Napakaganda. Kulay itim. Not the typical yung white-orange na kasi nung 2021, nagkaroon na ako ng 390 Adventure. So, ito, ang ganda ng kulay. Saka, galing na ako sa mga 390 Duke. So, they have the same engine. Matibay naman siya. Ngayon, depende naman po yan sa mga gumagamit. Yung iba kasi masyado nilang ino-overrep, maintenance ng change oil, so yan depende. Kung ang motor hindi mo wawalwalin, ira-ride mo lang ng tama, na tamang speed, at ine-enjoy mo lang ang bawat ride, tatagal ang ating mga mahal na motor, diba? Kaya, ano sa tingin nyo? Ibenta ko o gamitin ko? Kung umabot kayo sa part na to, please comment. Kasi maraming umaawit sa akin, baka daw ibenta ko na lang sa kanila. What do you think, mga kaibigan? Comment po kayo down below. Nga pala, kung gusto nyo pong mapanood yung ginawa kong video 2 years ago dun sa aking unang 390 Adventure, nasa description box po. Tinira ko po yung Redpal, Backroads. Pumunta ako ng Laurel, Batangas. Pinuntahan ako doon na medyo off-road. Napakasarap po talaga gamitin ng kahit 390. Magiging masaya ka na sa yung mga biyahe. Nasabi rin sa akin yung 390 Adventure, medyo yung ECU niya is tune down ng konti kesa sa mga Duke 390. Yung Duke 390 kasi medyo torquey. First gear, second gear talagang sumisipat. Sa Adventure, siyempre pag nag-off-road ka, kailangan ang torque is medyo mild. Yan ang sabi sa akin. Para hindi ka siyempre mabibigla. Ito na yung part na medyo maganda na rin bago mag-approach ng Kaibiyang Tunnel. May mga magagandang ligo-liguan ng konti. Pero yung speed natin dito is tama lang. Hindi ho tayo bumibanking. Kumbaga tamang ligo lang, tamang braking. Just to enjoy the view. Kasi pag sobrang bilis, hindi natin makikita yung magagandang view. At saka delikado sa sarili natin at sa ibang tao. Siyempre kailangan natin pumunta sa biyahe, mag-ride at makauwi ng one piece. Kaya kita nyo naman, napakaganda. Ayan kagaya niyang bundok na yan. Diba? So, ini-enjoy natin yan. Talagang napakasarap. Ayan si brother. Ang ganda ng banking niya. Dito may pumipitik dyan sa area na yan Kaya in-overtake niya ako. Siguro napitikan din tayo dyan. Hahanapin natin yung picture natin. Nung pitik na yan. Mamaya maganda yung
kuha natin dyan. Look at the mountain! Woohoo! Ang ganda! Grabe! This is part 1. Abangan nyo po yung part 2. Kaibiyang Tunnel to shortcut ng papuntang Alfonso, Cavite to Tagaytay. Backroads. At kung umabot kayo hanggang dulo, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, like, and share para konting suporta po sa Psycho Patrick channel. Thank you! So we are right. The time is ilang oras? 5 minutes. So Kaibiyang Tunnel, the normal scene on a Sunday, siyempre lahat ng tao dito na pumupunta masaya, nagtatanggal ng stress, kakain tayo ng banana Q on the side. Yan ang pinaka the best, di ba? Ayan, so this is Kaibiyang. Ito yung pinupuntahan ng maraming tao dito sa South. Ang tanong, bakit kayo pupunta dito? Siyempre para sumaya, di ba? Para makasama mo yung kapwa mo riders at ma-enjoy yung scenery. So what's next? Banana Q.